Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kung niyugan ang taniman sa kabilang hasyenda, ay puro manggahan naman ang taniman ng farm ng kuya niya. May karatig rin palang malawak na manggahan at maisan na pagmamay-ari umano ni Ford. Pero mas malawak pa rin ang niyugan ng kanyang ex-husband. 6 na buwan na lamang ay magbubunga na ang manggahan na ito, bunso. Sana by the time ay malusog na ulit si Dad para makita na rin niya ang aking achievements. Seryosong sambit ng Kuya Ero niya habang naglalakad sila sa malawak na manggahan nito. Siyempre naman kuya, dinig mo ba ang palaging sambit ng kambal kay Dad? Wika naman niya sa kapatid. Oo nga, ang buong akala nila ay superhero talaga ang lolo nila. Ikaw talaga bunso kung ano-anong itinuturo mo sa kambal. Wika naman ito. Nasa school ngayon ang dalawa. Si Charis at ang tatay nitong family driver nila ang naghahatid sundo sa mga anak. Minsan ay siya naman, pero nabibilang lamang ang paghahatid sundo niya sa mga ito dahil gusto niya ay katuwang siya sa pag-aalaga sa daddy niya araw-araw. Gusto niyang palagi siyang nasa tabi ng daddy niya hanggang sa magising ito upang mukha niya ang unang masilayan ng ama. Naalala niya dati, noong maliit pa lamang siya. Palagi nitong ikinikwento ang araw na isinilang siya. Ang sabi pa nito ay walang batid ang kasiyahang nararamdaman nito sa araw na isinilang siya. Una siya nitong kinalong at pinagmasdan ang maliit niyang mukha. Ayon sa daddy niya, ay tila ayaw nitong kumurap habang sinisilayan ang cute niyang mukha. Nakakaiyak ang alaalang iyon, kaya ngayon gusto niya ay masilayan niya ang pagbubukas ng mga mata nito. Kagaya ng kwento nito, ay siya naman ang mag-aabang sa pagbukas ng mga mata nito. Araw-araw kong tinadasal yan kuya. Huwag lamang tayong mawala ng pag-asa, okay? Aniya sa kapatid. Wait, ikinuwento pala sa akin ng doktor ang nangyari kahapon. Narinig nila ang pagtatalo ninyo ni Leo sa kwarto ni Dad. Do you think that he disagree whenever you are and Leo are having fighting? Baka winiya iyon to let you know that he wants to both of you to be okay. What do you think? Sambit naman ito. Kuya, may pinakain ba sa inyo si Leo? Mukhang sa isang iglap ay friends na kaagad kayo ah. Samantalang dati naman, pangalan pa lamang ni Leo ay minomorder na ninyo ni Kuya Jazz. Inis niyang sambit sa kapatid. Wala, I'm just telling you my option about it. Pero may possibility ba bunso? Alam mo naman na nakapagsalita na si Dad dati at dinig namin ang pasasalamat at pagpapatawad nito kay Leo. Maybe he already forgive him even before the incident. Dagdag nitong saad. Napailing na lamang siya. Kahapon ay aaminin niyang isang mapagkumbabang Leo ang nakita niya. Parang hindi na ito ang dating Leo na masyadong mapagmataas at ayaw lamang ng iba. He seems to be a different version yesterday. O baka naman nagdadrama lamang ito sa kanila dahil may iba itong hangarin. Maybe he already convinced everyone that he is a changed man already. Pero hindi siya. Hindi ang isang tulad niya ang makukumbinsi ni Leo. Ay bahala ka na nga bunso. Basta imbitado si Leo sa kaarawan namin. Kung ayaw mo siyang makita, edi pumikit ka. Anito sa kanya. Tama ba ang narinig niya? Pati ang mga kuya niya ay kakampi talaga ni Leo. Nakalimutan na ba ng mga ito kung ano ang ginawa sa kanya ni Leo? Imposible naman yata yun. Hey, nandito lang pala kayo. Sambit naman ni Ian habang papalapit ito sa kanila. Nakasakay ito sa isang puting kabayo. O Isabel, ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Marunong talaga ako mga bayo. Ako talaga to. Sambit nito na makitang natulala siya. Wala akong sinabi. Wika naman niya sa binata. Halika na, mamasyal tayo. Sumakay ka na dito sa likod ko. Wika naman ito sa kanya. Sigurado ka ba?
Baka naman ihuhulog mo lang ako ha? May alinlangan niyang sambit. Halika na nga, sumakay ka na. Kumapit ka lang sa akin. Gayong ka pa ba mawawalan ng tiwala sa akin? Inabot niya ang nakalahad na kamay ng binata at sumakay sa likuran nito. Okay ka na ba? Kumapit ka. Para naman akong may nakakahawang sakit niyan eh. Teka, nagjodora naman ako kanina. Itinaas pa nito ang magkabilang braso at inamoy-amoy ang kilikili nito. Luko-luko ka talaga. Hala sige na. Aniya naman. Sumigaw ito at matuling tumakbo ang kabayo na tipong nasa karera ito. Mahigpit niyang niyakap si Ian at tuwang-tuwa naman ang binata sa higpit niyang pagkakayakap rito. Walang hiya ka talaga, Ian. Ano to, circus? Hiyaw niya sa lalaki dahil napakabilis talaga ng takbo ng kabayo. Kapit ka lang, nakaka-enjoy to. Sigaw naman ang binata. Hayop ka talaga. Ikaw lang nag-i-enjoy, no? Itigil mo na to, Ian. Tatalon ako. Utos niya sa binata. Ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Dumaan na sila sa manggahan sa matataas na talahiban at tumigil sila sa isang batis na may napakalinaw na tubig. Sa kabila ng batis ay ang mga matataas na niyugan. Alam na niya kung kanino iyon. No questions at all. Bumalik na nga tayo. Uwi ka naman niya kay Ian. Ngunit bumaba ito sa kabayo. Pagkatapos ay inalalayan rin siyang makababa nito. Teka lang. Let's sit here, come on. Bihira lang to. And tingnan mo naman ang view. Napakaganda. Dito sa batis ngayon ka lang ba ata tumatanggi sa mga ganitong kagandahang lugar? She look around. Ang ganda ng tanawin. Ang tunog ng umaagos na tubig sa batis ay parang musika sa kanyang pandinig. It's crystal clear. Comfort in her soul. Umupo sila ni Ian sa ilalim ng isang mayabong na punong mangga. Magkatabi sila habang tanaw ang napakagandang tanawin sa kanilang harapan. Tama naman ang binata. He can never resist such a beautiful. She is a nature lover person. Everything that's belong to the natures also belongs to her eternal soul. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumandal siya sa malapad na katawan ng punong mangga. Isabel, totoo ba ang sinasabi mong handa ka nang umibig muli? Seryosong sambit ng binata sa kanya. Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata at tinitigan ito. Iniisip niya kung bakit palagi nito iyong tinatanong sa kanya. Iyan, huwag ka na nga magpaligoy-ligoy pa. Gusto mo ba ako? Gusto mo ba akong ligawan? Tanong niya sa binata. Ano? Masyado ka naman mabilis, Isabel. Nagpapaligaw ka na kaagad. Hoy, matagal na tayong magkasama. Tapos ngayon magpapalipad hangin ka sa akin? Naku, huwag ako. Alam ko ang mga galawang iyan-iyan. Wika naman niya sa binata. Seryoso ako, Isabel. Ay naku, Ian. Tigilan mo nga yan pakiusap. Sa tagal natin magkasama, parang kapatid na lamang ang turin ko sa'yo. Naku, Ian. Stop that, okay? Malilintikan ka talaga sa akin. Aniya naman sa binata. After all, kapatid lang pala. Can't you see, Isabel? 5 years, I chose to stay with you. I did everything for you and the kids. Napamahal na kayo sa akin, Isabel. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob na sabihin sa iyo ang lahat-lahat. I keep these feelings but now that you are back, I want you to know what I feel, Isabel. Mahabang saad ng binata sa kanya na nakahawak na sa kamay niya at marahang pinipisil iyon. Iyan, mas ginugulo mo ang utak ko. Well, dati na nga magulo yung utak mo eh. Pag-isipan mo ang sinabi ko sa'yo. Muli nitong sambit sa kanya. Aray! Nanlaki ang mga mata niya. Aray nako po. Wika nito sa namimilipit na sakit. Bro, Leo, paano ko napunta sa taas ng punong mangga? Kanina ka pa ba nasa taas ng puno? Nag-aalalang tanong ni Ian kay Leo habang inaalala yung itong tumayo mula sa pagkahulog nito. Binabalot ko ng papel ang mga mangga when I just sleep. Wika nito na namimilipit pa rin sa sakit. Tumingin naman siya sa itaas ng puno. Parang wala naman atang bunga. Baka sa itaas talaga kaya nahulog talaga itong si Leo. Isabel, tulungan mo ako. Paghingi ng tulong ni Leo sa kanya.
Wala siya nagawa kundi tulungan ang lalaki. Kitang-kita naman niya ang paghawak nito sa balakang kanina, kaya alam niyang sobrang sakit ang pakiramdam nito ngayon. Ikaw naman kasi, bumili ka na lang sana ng 1 kilong mangga, kaysa sa mahulog ka pa sa puno. Bulyaw niya sa lalaki na ang isang braso ay nakasampay sa balikat niya at ang isa naman ay kay Ian. Dahan-dahan nila itong inalalayan hanggang sa nakarating sila sa loob ng hasyenda, kung saan maraming tao ang nakapaligid. May mga kubo rin sa loob na pare-pareho lamang ang hitsura. Napakalinis at napaka-organized ng buong hasyenda. Nakakamangha ang katalinuhan ni Leo. Pero ang katalinuhan lamang niya at hindi ang tao mismo ang tinutukoy niya. Lumapit naman ang mga kalalakihan at inalalayan si Leo hanggang sa ipasok ito sa pinakamalaking kubo na nakita niya. At first glance, bahay kubo lamang iyon. Pero nang pumasok siya sa loob ay napanganga siya. A typical native house with different native things inside. Sobrang ganda ng kubong iyon. Hindi niya ina-expect na magiging organized si Leo. Dahil dati noong nagsasama pa sila, ay nahihilo talaga siya sa pagiging burara nito. Isa ba itong patunay na nagbago na talaga ito? Sigaw niya mismo sa isipan niya. Daw hindi. Malay naman baka may katulong ito. Lumaki si Leo na napapalibutan ng mga kasambahay. Siya nga ay ginawa nitong tagaluto, tagalaba at tagaplansya dati. Aray, ang sakit ng likod ko. Muli na naman nitong hiyaw. Iyan, dalhin mo na lang kaya sa ospital yung pinsan mo. Suhestyon naman niya. Nasa loob na sila ngayon ng kwarto ni Leo. His bed is made of bamboo. Can you really sleep in that kind of bed? Sanay si Leo sa dikutsyo na kama. Nagrereklamo pa nga ito kapag masyadong matigas ang hinihigaan nito dati. Natatawa siya. She can't imagine that he loves bamboo bed now. Salamat sa pag-aalaga, Isabel. Pero okay lang naman ako. Hindi naman ako nabalian ng buto. Masakit lang talaga. Wika naman ang lalaki sa kanya. Wala naman ako nabanggit na nag-aalala ako sa iyo, Leo. Ang sakin lang, panay ang hiyaw mo dyan. Ididalhin ka na lang namin sa ospital para tumigil na yung pagsakit mo. Wika naman niya. Hindi ospital at doktor ang makakagamot sa akin, Isabel. Banat nito sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang may dumating na matandang babae na may dalang bote ng tamang oil at iba't ibang klase ng ugat. Iho, tumalikod ka at hihilutin kita. Hay naku naman, mag-iingat ka palagi, iho. Magpahinga ka rin. Halos araw-araw ay nagtatrabaho ka. Masyado mong ibinubuhos ang oras mo dito sa hasyenda. Mahabang salaysay na matandang babae. Itinaas nito ang damit ni Leo at hinilot ang likod nito. Ano po, Lola? Baka baog na po siya, no? Hindi niya mapigilang sambitin sa matanda. Naku, baka nga ining. Hindi pa nga ito nagkakaroon ng girlfriend. Baka mababaog na talaga ito. Kawawa ka naman, iho. Paano mo ikakalat sa sanlibutan ang similya mo? Sayang ang mukhang yan. Malakas na sambit na matandang manghihilot. Lihim naman siya natawa sa pagiging madaldal nito. Hindi naman po itlog ko ang naipit, Lola. Ang likod ko lang ang nabaldado. Sagot naman ni Leo na ikinatawa ng malakas ni Ian. Pinipilit rin niya ang sarili na hindi matawa dahil sa sinabi ni Leo. Oo nga, Lola. Makakarami pa yung pinsan ko. Wika naman ni Ian na walang humpay ang pagngisi sa matanda. Bumaling naman ito kay Ian at sandaling natigilan na makita ang mukha ng binata. Iho, kung magkakaanak ka, 3 ka agad. Marahang sambit na matanda nang makita si Ian. Paano niyo po nalaman, Lola? Nagtatakang tanong naman ni Ian sa matanda. Yung nunal mo yung nasa gilid ng kilay at mata mo. Lumang kasabihan yan na triplets ang magiging anak mo. Wika naman ito. Natawa naman si Ian sa sinabi ng matanda. Talagang hindi ito naniniwala sa matanda. Salamat talaga sa inyo, ha. Bro, salamat. Isabel, thank you. Thank you talaga sa pagtulong ninyo sa akin kanina. Wika naman ni Leo sa kanilang dalawa. Napatuloy pa ring hinihilot ng matandang babae. Nagpaalam na si Isabel sa pinsan nito. Samantalang siya ay napakatahimik lamang.
Totoo naman na nag-aalala siya kanina nang makitang nahulog ang binata mula sa puno ng mangga. Sino nga ba ang hindi mag-aalala? Kahit na sino ang nahulog ay tutulungan nila. Nang dumating sila sa mansyon ay mga yakap ng kambal ang sumalubong sa kanila ni Ian. Tuwang-tuwa ang dalawa habang ipinapakita ang mga stars na nakastamp sa mga braso ng mga ito. Proud na proud rin ang ipakita ang mga worksheet na may maraming star. Nakakatuwa naman talaga ang dalawa. Hey, how's your school? Did you made friends already? Tanong niya sa mga ito. Umupo ang dalawa at tila ba nag-iisip ang mga ito ng malalim. Me? Wala po. I don't like them, ma'am. They're so mabaho. Wika naman ni Daniel sa kanya. Daniel, sinabi na ni mamin ang tungkol dito, hindi ba? Saway niya kay Daniel. Habang hindi niya ito sinasaway, ay may idadagdag pa talaga ito. Walang aircon sa room, it's so hot. Dagdag pa nito. Sinasabi na nga ba niya, may idadagdag pa talaga itong reklamo. Mommy, I have friends. Isang girl at isang boy. They are twins. Singit naman ni Dexter. Binalingan naman ni Dexter at numiti ito. May pagka-friendly naman talaga ang anak niya. Talaga anak? Nakakatuwa naman. So anong pangalan nila? Nakangiting tanong niya kay Dexter. Wait lang mami. The girl is Luna. And the boy is Lino. Sagot naman ito sa kanya. Lihim naman siya natawa sa sinabi nito. Luna and Lino? Wow, ang ganda naman ng pangalan anak. Yeah, and they are nice to mom. I shared my fruits to them during recess time. They only have water. Kanina kaya I gave my sandwich and they shared it. Nakangiting wika naman ni Dexter sa kanya. Naaawa kaagad siya sa dalawang batang ikinukwento ng kambal. Hindi niya lubos maisip na pupunta ang mga ito sa school na walang dalang pagkain. Bukas ay maghahanda siya ng snacks para kina Luna at Lino. Yeah Dexter, bababait sila pero ang mami nila mukhang witch. Naririnig ko nga na sinisigawan niya sina Luna at Lino. Ba't talaga ang mami nila? Hinila pa niya ng sobrang lakas ang arms ni Luna at Lino. Dagdag pa ni Daniel nang umaaksyon sa kanya. Hindi naman marunong magsinungaling ang mga anak niya sa alam niyang puro katotohanan ang sinasabi ng mga ito. Mas naaawa tuloy siya sa dalawang kaklaseng kambal. They are only 5 years old. Napaka-inosente pa talaga sa mundo. Tapos sisigawan lamang ng nanay. And the worst, she didn't even care to prepare foods for her kids. Anong klase ba itong ina? Napailing na lamang siya. She is so heartless kung sino man siya. Happy birthday mga kuya. Bati niya sa kanyang mga kapatid sa kaarawan ng mga ito. Thank you bunso. Halos sabay na sambit ng mga kuya niya. Happy birthday Tito Pugi at Tito Guwapo. Nakangisi ring bati ng dalawa niyang anak sa mga tito ng mga ito. Ay salamat mga pamangkin at salamat din sa gift ha bunso. Sambit naman ni Aaron sa kanya. Pagkatapos niyang abutin ang dalawa sa tigi-isang gift bag. Lumabas na sila sa mansyon. Sa ilalim ng mga punong mangga nilagay ang mga mesa at upuan para sa mga bisita ng kambal na puro mga trabahador. Nilibot niya ang kanyang paningin. Mabuti na lamang at hindi pumunta si Leo. Marahil masyado itong napuruhan mula sa pagkakahulog nito sa punong mangga. Nakahinga siya na maluwag. Hindi na niya kailangan pang itago ang kambal. Happy birthday bro. Bigla na lamang nawala ang kanyang ngiti sa labi nang marinig ang pamilyar na boses na iyon mula sa kanyang likuran. Nasa likod niya si Leo at may dala itong 4 na regalo. Ang dalawang maliliit na gift bag ay inaabot sa mga kuya niya. Sandali itong natigilan nang biglang tumakbo ang mga anak niya patungo sa kinaroroonan nila. Wow, Mami, that's the too big gift. Namimilog ang mga matang sambit ni Daniel nang makita ang malalaking kahon na buhat ni Leo. Pasensya ka na. 3 araw kitang hindi binisita dahil abala akong gawin ang mga regalong ito. Dexter, Daniel, para sa inyo ito. Malapad ang ngiting sambit ni Leo sabay luhod sa harapan ng mga anak nito. Are you and Daddy Ninong's twins? You got the same look and same face. Sambit naman ni Dexter na unang nakapansin kay Leo.
They are now so close to him, holding the big boxes that Leo gave them. Yes, I am. We're twins. Namilog ang kanyang mga mata nang marinig ang sinabi naman ni Leo. So twins kayo? And that means that you are our Daddy Ninong too? Ani naman ni Dexter. Yes, you can call me that too. Sagot naman ni Leo. Hinayaan lamang niya ito at ayaw na niyang sirain pa ang araw ng mga kuya niya. Nagsitalo naman ang dalawa. Yehey! We got 2 ninongs. Can we hug you, Daddy Ninongs? Thank you for this gift, ha? Wika naman na madaldal na si Daniel. Hindi na hinintay pa ni Leo na ang kambal pa ang yayakap rito. Bagkus ay ito na ang unang yumakap sa dalawa. Yakap na sobrang higpit. Nakita niya ang kakaibang emosyon sa mukha nito. Come here, Daddy Ninong. We can open it now. Tanong naman ni Dexter. Yeah, pwede na. I hope you like it. Masayang sambit naman ni Leo sa dalawa. Nakasunod siya sa tatlo nang hilahin ng dalawang bata si Leo sa loob ng bahay. Pero nakasilip lamang siya sa munting bintana kung saan makikita niya ang tatlo. Wow, this is so amazing. Hindi pa po kami nakakalaro ng ganito. Wala po nito sa mall. Malakas na sambit ni Daniel na makita kung ano ang laman ng regalo ni Leo. It's a big car made of wood. Gawa sa indigenous materials. Ang ganda at ang linis ng pagkakagawa ng laruang sasakyan na iyon. Kahit na siya ay napahanga sa gawa ni Leo. May skill pala ito sa paggagawa ng ganoong klase ng laruan. Laruan iyon ng mga batang 90s. Noon but it made more creative now. Nanatili siya nakatayo at lihim lamang na nagmamasid. Kitang-kita niya ang bakas ng kasiyahan sa mukha ng tatlo habang nag-uusap at tinuturuan ni Leo kung paano laruin ang mga laruan na iyon. Ewan ba niya sa sarili niya, ngunit ramdam niya ang pagpatak ng kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang tatlo sa kalayuan. But she decided to hide and observe the 3 of them. Hello kids! Nakita niya ang kambal na mabilis na tumakbo. Sa kinaroroonan naman ni Ian. May dala rin itong dalawang malalaking mga regalo na inabot sa kambal. Wow, Daddy Ninong! Looks here, our Daddy Ninong too. Your twin brothers also. We're friends now. Sambit naman ni Daniel kay Ian na umupo sa tabi ni Leo. Binitawan naman ng dalawa ang laruan na bigay ni Leo upang buksan ang regalong bigay ni Ian. Wow, this is so nice, Daddy Ninong. Thank you so much. Wika naman ni Dexter, sabay yakap at halik sa pisngi ni Ian. Did you like it? Tanong naman ni Ian. It's a toy car also na may remote control. Yes, of course. Wika naman ni Daniel. Excuse me po muna ha, we will play outside po muna. Pamamaalam ni Daniel kina Ian at Leo. Sabay buhat sa laruan na bigay ni Ian. Sa mga ito samantalang ang laruan na bigay ni Leo ay naiwan lamang sa sala. Tinitigan niya ang mukha ni Leo. Nakita niya kung gaano ito kalungkot at kung gaano ito nasasaktan. Bro, hindi na pala ako magtatagal ha. May gagawin pa pala ako. Pumunta lang ako rito to greet the twins at para makilala ang mga anak ko. Malumanay na sambit ni Leo kay Ian. Ramdam niya ang sakit sa boses nito. Now he realized how painful it is to be ignored pero sa kabila ng lahat ay naaawa siya kay Leo. Usapang anak at ama na ang bagay na ito. Noong una ay ayaw talaga niyang ipakilala ang mga bata kay Leo. Pero ang makita ito ngayon na nahihirapan at nasasaktan, ay nasasaktan rin siya. Nakita kasi niya kung paano biglang nalungkot ang mukha ni Leo pagkatapos iwan ng mga bata ang laruan na binigay nito. Aalis ka na? Hindi ka lang ba kakain, bro? Dinig niyang tanong ni Ian sa pinsan. Hindi na, bro. Naghihintay na nga sa akin ang client ko. Sige na. Sa ibang araw na lang tayo magsama ulit, pasensya na. Pakisabi na rin kay Isabel na pasensya na siya kung hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. Anito kay Ian kahit na alam nitong galit siya, ay inaalala pa rin siya ni Leo. This is something that he missed doing before they got separated. Kahit na anong pilit pa nitong ayusin ang pagsasama nila, ay huli na dahil annulled na sila ni Leo. Nagtago siya na makitang palabas na ito. Lihim niya itong sinundan. Sumakay ito sa old model na sasakyan. Ginamit rin niya ang Black Hammer na car
na matagal nang nakatago sa garahe ng daddy niya. Hindi nga niya maintindihan ang sarili kung bakit sinusundan niya ito. Hindi niya dapat ito ginagawa dahil kung tutuusin ay wala na siyang pakialam pa rito. Pero heto siya at sinusundan pa rin ito. Pumasok ang kotse ni Leo sa loob ng hasyenda nito. Sa laki ba naman ng hasyenda ay hindi siya napapansin ng lalaki na nakasunod siya rito. He stopped the car in the middle of the 40 hectares land. Bumaba siya sa kotse na makitang bumaba ito at naglakad patungo sa isang malaking building. To be exact, isa itong mansyon na hindi pa natapos. Sumunod siya kay Leo. Umakyat ito sa isang napakamagarbong hagdan at sa bawat pader na mansyon na iyon ay nakasabit ang mga litrato nila. All of those pictures were put in big frames. Photograph of their first date, their wedding day, their anniversaries, at mga litratong kuha sa iba't ibang klaseng lugar. Mahal na mahal kita, Isabel. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Pero imposible na eh. Ramdam kong sinukuan mo na ako. Marahas nitong sigaw na tila ba kinakausap ang babae sa larawan. Kahit napatawarin ako, hindi mo magawa. Hindi mo rin ako makita. Hindi mo rin kayang titigan ang mukha ko. Nandidiri ka sa akin, Isabel. Hanggang ngayon ay miserable at nahihirapan pa rin ako sa kasalanang pinagsisihan ko na ng buong buhay ko. Napakahirap bang patawarin ako, Isabel? Sigaw nito sa loob ng mansyon. Laglag ang mga balikat na iniwan niya si Leo sa ganoong kalagayan. Nalulungkot siya para dito. Habang nagmamaneho pabalik sa hasyenda ng kuya niya, ay may nakita siyang hindi pamilyar na kotse. Wala namang kotse ang mga tauhan nila. At saka, kanina pa kasi nakikitang pabalik-balik ito sa tapat ng gate ng hasyenda. Tinawagan niya ang security guards ng kuya niya to be vigilant. Talagang iba ang kutob niya sa sasakyan na iyon. Parang may minamatyagan ang mga ito. Sinundan niya ang sasakyan na makitang mabilis itong lumarga na makita siguro ang kanyang sasakyan. Hindi niya naabutan ang mga taong iyon dahil naalala niyang wala nga pala siyang dalang barel. Nakita niya ang isang taong dumungaw sa bintana ng sasakyan kanina. Pero parang namamalikmata lamang siya. Imposibleng buhay si Don Luis. Pinatay na niya ito at nakita niya kung paano ito natumba sa buhanginan. Ang plano niya ngayon ay mas dubling pag-iingat ang gagawin. Kung si Don Luis iyon ay siguradong siya ang hinahanap na matanda dahil galit na galit ito sa kanya. Dahil siya ang sumira sa masamang hangarin nito noon. Ngayon dubling takot ang nararamdaman niya. Takot para sa buhay ng mga anak niyang sina Dexter at Daniel. Kung hindi siya mahuhuli ng mga ito dahil mailap siya, siguradong ang mga anak niya ang babalingan ng mga ito. At kailangan din niyang balaan si Leo tungkol dito. Kahit na wala na silang koneksyon ay dapat niya pa rin itong warningan. Dahil katulad niya ay inosente ito na may posibilidad na buhay pa nga si Don Luis. Kung buhay man ito ay matagal na panahon itong nanahimik, ay may posibilidad na pinagpalanuhan itong maigi ang lahat. Mami, where have you been? Kanina ka pa namin hinahanap. Sambit naman ni Dexter na makita siyang papalapit sa mga ito. Kaunti na lamang ang bisita na nagvi-video okay pa sa ilalim ng punong mangga. Ang iba ay nagiinuman kasama ang mga kapatid niya. May nilakad lang si mami mga anak. Paliwanag ni Mania sa dalawa. Nakita niyang hawak-hawak ng dalawa ang laruan na bigay ni Leo. You like it? Tanong niya sa mga ito. Sabay namang tumango ang dalawa. Ito po ang paborito namin sa lahat, mami. This is so unique. Nasaan na po yung isang daddy ninong namin? You know what, ma'am? Pareho kaming may nunal sa lips. Bibong saad naman ni Daniel sa kanya. Pwede ko bang makita ang laruan? Hiramin ko muna sandali ha. Sabi naman niya rito. It's really fantastic and creative toy. May nakaukit palang Leo at Isabel sa sasakyan na gawa ni Leo. Isinauli niya iyon sa anak niya. Parang hindi na niya kayang hawakan ang laruan na gawa ni Leo. Muling tumakbo ang bata sa loob ng bahay. Yakap-yakap ang laruan na gawa ni Leo. Kung alam lang ng mga ito na gawa ito ng kanilang ama, ano kaya ang mararamdaman ng mga anak niya kapag nalaman ng mga ito na may totoong daddy ang mga ito? Kung makikita rin lang sana ni Leo kung gaano na-appreciate ng kambal ang bigay nito.
Kanina ang akala siguro nito ay mas nagustuhan ng kambal ang remote control. Kagaya niya pala, ay matalas ang mga mata ng mga bata sa mga gamit na dapat purihin. Umakyat siya sa mansyon na maalalang may CCTV nga pala ang buong bukirin at manggahan ng kuya niya. She played the video back hoping to find something. She stopped for a while trying to remember something. Before the mysterious car, ay may naunang Ducati na tila nagsilbing gabay ng sasakyan. She played again the part when someone peeked at the car's window. She paused and zoomed. OMG, the ghost is back. Aniya namang kumpirmang si Don Luis nga ang dumungaw sa bintana. Pero pala isipan na rin sa kanya ang naunang Ducati. The height, the body belt is just exactly the same to someone who is so close to her. Shit! Natapik niya ang kanyang sariling noo nang maalala ang nangyari 5 years ago. Si Hope ang inutusan nilang magmanman kung totoong nakaburol nga si Don Luis. Pero ang makita ito ngayon, alive and kicking, is a big question. So that it means that one of her close friends betrayed her.